Ang pagkakaroon ng lisensya bilang dealer ay kamangha-mangha. Nakakapasok ka sa mga auction saan mang parte ng bansa. Napakaganda nun. Ang pagkakaroon ng dealer plates na pwede mong ikabit sa kahit anong sasakyan at mairehistro at ma-insure ito. At literal na pwede kang magmaneho kahit saan sa buong bansa. Basta magbebenta ka, talagang kamangha-mangha ito. Nagkaroon ako ng lisensya sa Florida at New Hampshire at ngayon kinukuha ko ulit sa Florida. Ginagawa natin ito ng tipid at magkasama simula noon. Sa video natin ngayon, lilipat tayo mula sa dating lugar na hindi naging maayos papunta sa bagong lugar. Pero nagawa na natin yon. Gagawin nating presentable ang bagong shop dahil medyo pangit pa ito. Gagawin natin itong kaaya-aya para sa mga customer. Pupunta tayo sa auction at magsisimulang bumili ng sasakyan para sa paparating na tax season. Yung dealer license ko sa New Hampshire ay pwede akong bumili ng sasakyan saan man sa bansa pero hindi ko pwedeng ibenta ng retail kahit saan. Pwede akong mag-wholesale kaya nakakabili at nakakapagbenta ako sa iba't ibang auction. Pero malapit na mag-expire ang lisensya ko kaya kailangan ko na ulit itong kunin. Kung hindi, mawawala ang plaka, insurance, at negosyo ko. Kaya 6 na buwan na tayo sa prosesong ito. Pupunta tayo ngayon sa auction para bumili ng sasakyan, aayusin ang bago kong shop at gagawing presentable. Ipapakita ko rin ang overflow lot dahil kulang ang parking dito sa Florida. Paano ko nalampasan ang problemang hindi makabili ng sapat na sasakyan at kulang sa espasyo? Ipapakita ko kung paano. Ako si Craig ng Flying Wheels. Mahilig ako sa mga startup. Tara na, simulan na natin. Malalaki ang nangyayari sa Flying Wheels. Gusto kong makita ninyo ang itsura ng shop ko ngayon, lalo na ang kisame, ang mga pader, ang mga tambak-tambak sa lahat ng dako. Hindi talaga maganda, hindi kaaya-ayang tingnan, hindi nakakaakit sa mata, at ang sahig ay marumi. Pagpasok mo sa opisina, makikita mong madumi ang konkretong pader at ang opisina, hindi ito presentable. Hindi ito ang gusto ko para sa customer. Ngayong araw, may gagawin tayong pagbabago. 15 minuto ang nakalipas. 15 minuto na ang nakalipas. Ayos na. Walang tao sa shop, salamat kay Nacho. Lahat ng sasakyan nasa labas na. Nagpunta kami sa Home Depot at Harbor Freight at gumastos ng tig $500 sa bawat isa. Isprayan namin ang lahat ng bagay ng high gloss gray stone. Kaya lahat ng pader, lahat ng kisame ay i-sprayan ng high gloss. Bakit high gloss? Dahil pwedeng punasan, pwede naming punasan kapag nadumihan o nagkakulapol ng alikabok. Ang flat mat, pati eggshell at satin, hindi sila madaling linisin at hindi rin matibay. Ang high gloss, kita lahat ng imperfeksyon pero madali linisin kaya iyon ang gagamitin namin. Spray sa lahat ngayon, tingnan mo lahat ng alikabok at dumi dyan, lahat yan lumalabas. Kaya lang, mukhang nasira ko ang unang car shoot ng anak ko. Nakalimutan kong umaandar pa habang naghahanda kami sa garahe. Dapat sana ito ang unang kotse niya. Siguro masyadong uminit. Oh, nag-overheat na ko at may pumutok. Hawakan mo yan. Doon sa pinakaloob. Sana hose lang ang naputol, hindi makina. Sige, ano ang una? Saan tayo pumunta? Ilapit natin to. Yung shoot na yon, nakalimutan ko talagang umaandar pala. Mukhang may naputol tayo dito. Hindi, kasalanan ko talaga. Kulant yan. Oo, kulang talaga yan. Ay, nabasag natin ang radiator dito. Ayan, tingnan mo, nabasag talaga ang radiator. Kaya, yon ang sumabog. Mas mabuti na yon kaysa doon. Kaya matibay talaga ang mga Honda, pero hindi matibay ang plastic na radiator. Kasalanan ko talaga, nakakainis. Bumili ako ng kotse para sa sarili ko, pero nakalimutan kong binili namin. Ipapadala siya ngayong gabi. 60,000 milya na Corvette, last gen na may pop-up headlights. 4. Automatic o manual? Sayang, ang astig kasi parehong gumagana ang corner lights, bihira mangyari yon. Hindi ko lang matandaan kung automatic o manual siya. Siguradong hindi ko naalala na nakailaw ang check engine light, pero ang ganda ng tunog ng kotse. 63,000 milya. Sa tingin ko sinabi ko, 68,000 milya. Kinabukasan. Kaya dumating kagabi ang Corvette. Binili ko ito sa online dealer auction, parang nakuha ko na lang sa presyo ng 2004. Corvette convertible. 63,000 milya na ang tinakbo. Ayos pa ang takbo. Napakalinis ng kotse. Pinadetail ko lang ito ngayong araw. Maganda ito, kaya gagawa kami ng video tungkol sa kotse. Ayos ang bubong at gusto ko ang waterfall sa likod. Kaya dinadagdagan namin ang inventaryo. Bumibili ako ngayon ng siguradong mabebenta. Kasi panahon na ng tax refund at nagsusumite na ng tax return ang mga tao. Itong 04 Corvette sa Florida, mababa ang mileage. Siguradong malaki ang kita ko dito. Pauwi na ako para magpakita ng teaser. May mga auction na akong nadaluhan at ilang sasakyan na nabili na di ko pa napapakita.
Sa mga bagong video ko, ipapakita yon. Kaya tara sa bahay ko. Ipakikita ko sa inyo ang isa pang kotse na pinapagawa ko. Tignan natin ang nangyayari sa bahay ko. Aayusin din namin ang check engine light ng Corvette ko. Inaayos ngayon ni Nacho ang Altima. Maraming problema ang kotse pero gumaganda na ito. Tinatanggal niya ang tint at naroon din ang nakatakip na Lamborghini. Kaya, nagkaroon na agad tayo ng unang problema. Kahit na umorder ako ng mga kulay, hindi hinalo ng Home Depot ang mga kulay. Nilagay nila ang mga tint pero hindi nila ito hinalo, kaya napunta ang mga tint sa pintura. Hindi ito nahalo, kaya pagsasamahin namin at kami na mismo ang maghahalo. Sa kasamaang palad, siguro ito ang unang beses na hindi ako kumuha ng stir stick. Ganito ang itsura ng pintura. Hindi magkatugma, sayang. Kaya kami na lang ang gagawa nito. Dahil hindi ginawa ng Home Depot. Sige, pinagsama-sama namin sila. Ibig sabihin, nilagay namin lahat sa isang lalagyan. 4 na galon sa isang 5 galon na timba. Hinalo namin. Tapos nilagay ang kalahating galon sa bawat timba. Ilalagay namin ang takip, aalugin ulit, at uulitin hanggang magkapareho ang kulay ng lahat. Sige, ibuhos na natin sila ngayon at siguraduhing pareho ang kulay. Hindi ko sila hinalo agad sa timba dahil may natirang tint base sa bawat isa. Kinuha namin ang natitirang tint sa bawat galon, hinalo sa pintura at pwede nang ibuhos sa 5 kit. Wala kaming coveralls, kaya rain gear ang gamit namin. May sprayer at nahalo na ang pintura. Ganito ang itsura ng shop. Bago ispray ang opisina, kisame, pader, lahat ay ispray ng kulay abo. Itatrim natin mamaya, pero ngayon gusto ko lang maging pareho, isang kulay at malinis, kaya halos tapos na. Ito na lang ang natitirang pader, kaya ito na lang ang gagawin. Lilinisin ko ang sahig at bukas, lalagyan natin ito ng epoxy. Naubusan kami ng pintura, kaya nagmadali akong pumunta sa handyman at bumili ng 2 galon para sigurado. Ang kisame, mga pader, at pati na rin ang baseboard ay lahat mataas ang kinang na kulay abong gray. Simple, simple, simple lang. Gusto ko na maging madali ang lahat. Lahat tungkol sa negosyong ito, lahat tungkol sa shop na ito, gusto ko madali lang. Madaling linisin ang bintana, pintura sa pader, epoxy sahig, at sapat ang espasyo. Nakahanap kami ng dagdag na parking sa kalsada na swak para sa truck, trailer, at extra sasakyan. Halos unlimited parking kaya okay ito. Naiinis pa rin ako sa mumurahing Wrangler hardtop na ito. Lagi lang itong sagabal, wala naman talagang silbi dito sa Florida. Hindi ko ito kailanman gagamitin at palagi lang itong nakaharang sa akin. Pag-iisipan ko pa ang gagawin ko sa opisina, baka maglagay ng ilaw at mesa, pero hindi pa rin ito maganda. Pero pantay at pareho na ang kulay ng mga pader. Gabi na ngayon, palubog ang araw. 6:00 na. Ngayon, may consistency na tayo. Pare-pareho na ang kulay, malinis na ang sahig, natanggalan ng grasa, kinuskos, at ginamitan ng squeegee. Bukas, lalagyan na ng epoxy. Ang tanging problema lang ay ang may-ari ng inuupahan ko. Na ayaw ko talagang aminin na may landlord na ako ngayon, ay nagsabi na walang decorative chips. Gusto lang niya ay epoxy. Kaya bukas, magiging sobrang kulay abo ang lugar na to. Abong sahig, abong pader, walang asul na rock chips. Sayang. Kinabukasan, Sig, at ngayon na ang araw. Gagawin na natin ang sahig, kaya ito ang itsura ng sahig natin bago simulan. Tapos ito habang ginagawa, at ito naman pagkatapos. Matapos ang 1.5, oras tapos na ang epoxy sa sahig at maganda ang resulta, mas didilim pa kapag tuyo. Ginawa din ang likod na pader para tumugma. Ang ibang pader ay maliwanag na abong may kisame. Pare-pareho na tayo ng kulay. Kapag nilagay ko ang Corvette dito at mesa doon, pwedeng pumasok ang tao at sabihing, ang ganda ng lugar. Nasa likod ang toolbox, yun ang maliit kong workshop. Dito ko balak ilagay ang mesa. Gusto ko dito. Habang pinapatuyo ang epoxy, aalis muna tayo. Baka kilala mo ito bilang paradahan ko ng truck at trailer, gamit ko rin ang storage warehouse facility para sa dagdag na parking. Hindi na natin kailangan iyon. Dahil nakahanap ako ng dagdag na lugar, dagdag na paradahan. Kaya itong bangka ay dadalhin natin sa shop natin. Gagawa natin yan ng trabaho sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko baka ibenta ko na itong Escalade. Hindi na namin nagagamit ito at aalis na rin sa storage warehouse dahil umaabot na ng $1,000. 1,000 ang gastos kada buwan. Dati 100 at 50 lang kada unit, pero laging tumataas ang presyo. Nakahanap kami ng mas maganda at mas murang lugar na malapit para magparada ng sasakyan.
Konting payo para sa'yo at para sa'yo. Kaya karma, ang mundo ang magdadala sa'yo sa tamang landas. Sundan mo lang ito. Ipamimigay ko ang mga puno ng saging dahil magpapagawa kami ng pool. Nag-post ako sa Facebook Marketplace. May tumawag at sabi, pupunta ako sa loob ng kalahating oras. Sagot ko, ayos. Tinulungan ko siyang maghukay at magbuhat ng mga saging sa truck niya. Pero biglang namatay at ayaw mag-start ang Cummins RAM niya sa tapat ng bahay ko. Kaya sabi ko, wag mo nang intindihin, iwan mo na lang dyan, ihahatid na lang kita pa uwi. Nasa bayan siya at habang pauwi kami, nalaman ko na may 5 hektarya pala siyang lupa sa may kalsada, nakakabili lang niya. Naghahanap siya ng mga taong pwedeng magparada at mag-imbak ng gamit gaya ng recreational vehicle bangka at ekstrang sasakyan doon. Sa usapan namin, nalaman kong may 5 hektarya siyang lupa na gusto niyang paupahan bilang paradahan. Kung hindi ko ibinigay ang mga puno ng saging, hindi ko siya nasakyan at nakausap, hindi ko sana nalaman yon. Yung storage unit na pinakita ko kanina, doon tayo galing. Tinaasan nila bigla ang singil. Kaya naging 400 kada buwan ang bayad sa truck at trailer. Sinabi ko, kalimutan na, tapos na ako sa 15. Huwag nang singilin ulit ang credit card ko. Maghahanap na lang ako ng iba. 1 linggo na ang nakalipas mula noon, kaya bago ako kinailangang lumipat, nakahanap ako ng lugar nang hindi inaasahan. Dahil parang inialok lang ito sa akin ng mundo. Kaya ayos din. Maligayang pagdating sa bagong pasilidad. Dito ipaparada lahat bilang overflow. Naiinggit at nagseselos ako sa lokasyong ito. Ang gusto ko lang ay lupa, pero mahirap maghanap sa Florida. Ngayon, may maluwag na akong paradahan ng kotse na buwanan ang bayad. Sobrang saya ko. Natagpuan ko ito noong linggo na kailangan ko. Lubos akong nagpapasalamat na dumating ang pagkakataong ito. Kaya aakyat na ako. Kung maaari mong buksan ang jump pack, hindi ko mabuksan ang pinto dahil sobrang baba ng kotse. Bingo! Ang ganda ng takbo ng kotse na ito. Lahat ng BMW ay magaganda. Kanina, nabanggit ko sa video na nag-iipon ako ng sasakyan. Ito ay 2012 Nissan Altima. May 156,000 milya. Oo, nag-headlight correction lang kami, pero matagal na itong nakaparada sa ilalim ng puno. Ito na ang pinakapangit naming nabili na kotse pagdating sa itsura. Ganito ang itsura niya, kaya patikim na ito para sa susunod na video. Napakita ko rin ito nung binili ko ang Corvette at na-detail na rin ito. Ipapakita namin ang mga ito sa paparating na video na sobrang excited ako. Binili ko yan sa isang brick and mortar na auction. Binili ko ito sa online dealer-only auction at pinadala sa bahay ko. Ipinakita ko na rin ito kanina sa video. Binabasa ko mga komento nyo. Marami nagsasabi na kailangan ng dealer's license para makabili tulad ng dealer. Pero hindi naman talaga. May insurance, bond at mga patakaran. Marami pa akong kailangang kuning klase. Kita nyo naman kung gaano kadami ang proseso para makuha ang dealer's license ko. Kukunin natin ngayon ang susunod na project car at dadalhin sa overflow lot, pero silipin muna natin ang shop na tuyo na. Iiwan muna natin itong walang laman para matuyo ng ilang araw. Ayokong dumikit ang gulong sa bagong epoxy. Sa ibang paksa, nais kong pasalamatan si Adam Labriola sa espesyal na disenyo na ginawa niya para sa akin gamit ang ChatGPT. Maglalagay ako ng larawan sa kanang itaas, kaya gumawa siya ng ChatGPT na larawan ng itsura nito. Ilalagay natin ang hex light sa taas at maglalagay ako ng barn doors. Magiging maganda talaga ito. Ang susunod na kotse ay Mustang na hindi rin natin mabubuksan, kaya kailangan pa natin magtrabaho rito. Kaya susubukan kong idikit ang kanan ko, hindi basagin ang bintana. Ngayon, idinikit ko na rin ang kaliwa ko. Itataas ko ng mataas ang paa ko. Kaya ko bang ipasok baywang ko? Sa tingin ko, hindi kasya ang ulo ko. Paano ako lalabas dito? Naipit ako. Sige na, kailangan ko nang patayin ang camera. Nakakatawa na to. Ayos ang pagkakasuot ng ulo ko. Astig, astig, astig. Sana hindi papatay ang baterya. Hindi bumababa ang mga bintana kaya mahirap. May trailer ng truck at 3 paradahan pa ako dito kung kailangan. Mas madali talaga. Wala rin akong puno na laging nagkakalat sa kotse ko tuwing matapos magpa-car wash. Kaya mas maayos ito para sa akin. Sige, sa huling video natin or video noong nakaraang linggo,
Dinala kita sa isang auction kung saan binili natin itong 2,015 Cadillac Escalade. Isang may-ari lang ito noon at nagkakahalaga ng $72,000 nung bago pa, pero nabili natin ng $9,000 plus $400 na auction fee. Kaya $9,400 lahat. Para sa isang 2,015 Cadillac Escalade ESV Premium na nagkakahalaga ng $72,000, 10 taon na ang nakalipas. Grabe, depression talaga. Ang orihinal na may-ari nawalan ng $70,000 matapos ang sales tax. Siguro tinrade in nila ito sa presyong binayaran ko. Kasi kung hindi, di sana ito nabenta sa auction. Tinaas ko lang kamay ko, wala talagang tumaya. Tinaas ko kamay ko, nag-alok ako ng patas, walang tumapat, kaya sinabi nilang sold. 22-inch na gulong towing package, mahigit 400 horsepower na 4 WD saddle brown leather lube. Binili ko rin itong O8 Nissan Ultima, 2.5 S 4-cylinder automatic. 103,000 milya na ang tinakbo at touring edition kaya may leather na interior. Nabili ko ng 1,000 pagkatapos ng fees, $12,000 kaya wala pang $11,000 lahat-lahat. Binili ko ang Escalade at Altima, dadalhin sa shop ko ngayon para ayusin at tingnan kung kikita kami sa dalawa. Kaya nag-iipon kami ng mga taxi at kotse namin. Ito ay isang 2004 na Nissan Ultima, 103,000 milya na ang tinakbo, isang may-ari lang. Meron akong commuter bike pero meron din akong Honda Element na ito. Ito ay isang zero size na may 200,000 milya at manual transmission. Bubuhayin din namin ito at pag nakuha na namin ang lisensya namin, dapat handa na rin itong ibenta ulit. Maaaring ibigay ko ang Ultima sa anak ko pero hindi pa ako sigurado. May mga kotse kaming inaayos at inihahanda para ibenta habang hinihintay ang lisensya. May ilan pa kami, tara tingnan natin. Ito pa isa ko dito. Nasa repair shop na ito para ipaayos at ipa-inspect para malaman namin ang kailangang gawin. Parang may bago itong oil change light. At sana maging handa na rin itong ibenta pag nakuha namin ang lisensya. Hindi mahirap kumuha ng dealer's license, pero mahirap ang mga proseso at papeles. Parang lahat may opinyon, umaasa ka sa iba. Siguro pinakamagandang ilarawan dito ay maraming gumagalaw na bahagi. Isang buwan na mula nang naisumite ko ang aplikasyon ko para sa lisensya bago magpasko. Enero na ngayon at nakatanggap ako ng email noong Lunes. Ngayon ay Biyernes. Nakatanggap ako ng email mula sa compliance officer na nagsasabing, pakitingnan sa ibaba at nakalagay doon, para makausad tayo, kailangan natin ng mga pagwawasto na ito. Una, pahina 2, idagdag ang aking tirahan. Walang problema. Pahina 3 at 4, walang binura, wala ring problema. Kailangan ko lang i-print ulit ang aplikasyon at pumirma sa ibaba ng page 3. Dapat tama ang pangalan sa bond, Flying Wheels Auto Sales, gaya ng nakalagay sa Sunbiz, kaya ang inilagay ng bond company ay Flying Wheels, hindi Flying Wheels Auto Sales. Gusto ng estado na tugma ang pangalan sa bond ayon sa pagkakarehistro, kaya may nagkamali sa bond o insurance. Kailangan ding pirmahan ng bond, kaya kailangan ko ng bagong bond at kailangan itong mapirmahan. Sa Garage Liability Insurance, remarks ilagay ang bilang ng dealer plates. Kailangang nakasaad sa Garage Liability Insurance kung ilan ang kukunin. 3 ang dealer plates natin. Nakasulat na yon, pero hindi ko alam kung bakit gusto pa rin nila ulit. Kaya kinontak ko ang insurance agent ko para muling isulat ang insurance at lease. Walang lisensya para sa internet auto sales. Pakibago ito sa used vehicle sales. Kaya nung nakuha ko ang lease, isinulat niya na internet auto sales ang layunin ng negosyo. Gusto ng estado na nakasulat ay used vehicle sales dahil iyon ang lisensyang ina-applyan ko. Tungkol sa bond, kinontak ko ang bond company at ipinaliwanag ang sitwasyon. At siningil nila ako ng 25 piso para palitan ang pangalan ko sa tamang pangalan. Kaya may nagkamali sa insurance company at siningil nila ako ng 25 piso para itama iyon. 3 araw bago na ibalik sa akin ang bond mula Lunes hanggang Miyerkules. Ganon din sa Garage Liability Insurance. Tinawagan ko Lunes, nakuha ko Miyerkules. Kaya 3 araw din. Sunbiz hindi option at pati lease. Kailangan ko kausapin ang property manager ko pero sabi niya, hindi ko alam. Kung pinapayagan ng bayan o county, dapat kang makipag-ugnayan sa county. Mabuti na lang at itinabi ko ang zoning letter ko dahil nasa pinakailalim nito ang nakasulat. Pinapayagan ang pagbebenta ng sasakyan sa lokasyong ito. Kaya buti na lang isinulat lang nila, pinapayagan ang pagbebenta ng sasakyan, hindi internet sales o kung ano paman. Kaya ipinadala ko lang ang liham na iyon sa manager ng property at inaprubahan niya ito. Pero iyon. Pero pagkatapos kong pumirma, maghihintay pa siya sa pirma ng may-ari. Ngayon ay Biyernes na,
mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya nadagdagan ng 1 linggo ang proseso. At syempre, hindi naman nila titingnan ngayon, baka sa Lunes, Martes, o Miyerkules pa ng susunod na linggo. Kaya puro delay na lang talaga. Ang lease ay magandang halimbawa nito. Inayos ng compliance officer, dumaan sa chain of command, tapos sinabi ng estado na kailangan baguhin ang lease. Kausap ko ang manager, kailangan ko munang makausap ang city o county. Kapag naaprubahan, ipapakita pa sa may-ari bago bumalik sa kanya. Tapos kailangan ko pang pirmahan, tapos ibabalik ulit sa akin at ganyan ang proseso ng lahat ng bagay. Sa prosesong ito, hindi naman mahirap, marami lang kailangang asikasuhin at bawat tao may kanya-kanyang pangangailangan. At umaasa ka sa kanilang lahat na gagawin nila nang tama ang lahat. Pero hindi naman lahat ay laging tama. Kasi tao lang tayo, kaya nandito tayo ngayon. Naisumite ko na lahat at gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko ginawa. Kaya nandito lahat sa akin bilang mga larawan. May PDF din ako nito na may mga numero para sa mga dapat itama. Nilagay ko lahat sa isang PDF kaya wala nang tanong dito. Hiniling niya dati na lahat ay nasa PDF. Kaya inayos ko na may pamagat at numero bawat isa. Isusumite ko na ngayon lahat ng ito bilang PDF sa kanila. Kung mapapanatili kong maayos at simple ito, dapat madali at simple rin para sa kanila na sana ay magresulta sa mabilis na proseso. 1 linggo ang lumipas. Sige, kahit na naipadala ko na lahat ng email nung Biyernes, kinumpirma ko kahapon kung natanggap nila at natanggap naman lahat. Tinawagan ako nitong Martes at sinabing kailangan kong pumunta sa West Palm Beach para personal na ibigay ang orihinal na dokumentong na email ko na. Nagmaneho ako ng 45 minuto patimog para gawin ito. Sana ito na ang huling hakbang at mukhang magandang senyales na pinapunta niya ako. 15 minuto ang lumipas. Sige, 15 minuto lang tapos na ako. Gusto lang nilang tiyakin na kumpleto ang lahat ng papeles. Na ginawa naman nila, pero kailangan nila ng mga pirma ko, kaya totoong mga pirma. Hindi naman talaga kailangan na pumunta pa ako. Pwede ko namang ipadala lahat ng iyon sa koreo. Ayos lang sa akin pumunta dahil gusto kong matiyak na maayos ang lahat. Naipasa na. Ayos na tayo. Kumpleto na tayo. Naipasa na ng opisyal ang lisensya. Ngayon ay Enero 26 na. Kaya katapusan na ng Enero, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, 5 buong buwan. At pagkatapos sinabi niya, ayos na ang lahat, umaandar na. Maipapasa na sa estado, maaaring 2 hanggang 3 linggo pa. Kaya magdagdag ng 2 hanggang 3 linggo pa. 6 na buwan lahat-lahat iyon. Mula simula hanggang matapos para makuha ko ang lisensya ko bilang dealer na siya namang inaasahan ko, 4 hanggang 6 na buwan, kaya 6 na buwan. Kaya makukuha rin natin ang lisensya natin bilang dealer balang araw at iyon ang susunod na dealer series. Kapag nakuha na natin ang mga plaka natin at nairehistro na natin, alam mo na, kung ano man ang gawin natin, totoo na tayo, lihitimo na tayo. Pwede na tayong magbenta ng retail at magsimulang kumolekta ng pera bago mag-tax season. Akala ko tapos na, kasi 3 araw na mula nang isumite ko ang aplikasyon ko. Nagmaneho pa ako ng 1.5 oras para doon at 2 tao ang nag-verify ng mga dokumento ko at nagsabing okay na. Tinawagan ako ng 455 habang nasa convention. Craig, kailangan pang mapanotaryo ang huling pahina ng aplikasyon mo. Pinanotaryo ko na, napapanotaryo ko na. Kopya lang ito, hindi ito ang orihinal. Ibinigay ko na lahat ng orihinal ko sa'yo. Wala na akong natira. May kopya naman tayo dito. Ang dami mong tinapon, baka pati orihinal natapon mo na? Wala, photocopy lang meron tayo. Kaya pinacheck ko sa asawa ko yung folder. Kita mo naman kung gaano ako kaayos, pero wala talaga, hindi makita. Sigurado akong ibinigay ko sa kanila ang orihinal na pirmado at notarized na dokumento. Hindi rin ako makakauwi ng 3 araw. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kaya hindi nila makukuha yon hanggang susunod na linggo. Ngayon, kung ipapadala ko sa kanila o magdadrive pa ako ng 1.5 oras papuntang West Palm Beach para iabot sa kanila ng personal. Kaya panibagong delay na naman. At ngayon hindi na lang ako magmumura. Sobrang sawa na ako, inis, frustrated, sobrang nakakainis na talaga. Ang dami ko nang ginawa at dinaanan. Pero ayos pa rin ako. Alam kong may orihinal akong kopya. Nasaan na yon? Sino may hawak? Hindi ako ang nawalan. Na-delay na naman ako ng 1 araw. Hanggang dito na lang ang video na ito at sobrang inis ko na.